Talata ng Juan. Juan chapter 11 po mga kaibigan. Ito ay istorya ni Lazarus, isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Bitanya, nanayon ni Maria at ni Martha na kaniyang kapatid. At ito yaong si Martha na nagpahid sa Panginoon og ointment, ungkwento sa Tagalog, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, at ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, "Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit." Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, "Ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon." Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kaniyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Sa pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, "Tayo nang muli sa Judea." Sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, ngayoy pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo at muli kang paparoon doon?" Sumagot si Jesus, "Hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kaniya." Ang mga bagay na ito ay sinasalita niya, at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, "Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog." Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, "Panginoon, kung siya'y natutulog at siya'y gagaling." Sinasalita nga ni Jesus ang tungkol sa kaniyang pagkamatay. Datapwat sinapantaha nila na ang sinasalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala, gayon may tayo na sa kaniya. Si Thomas nga na tinatawag na Didimo ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, "Tayo'y magsiparoon din naman, upang tayo'y mangamatay na kasama niya." Kaya nang dumating si Jesus, ay nadatnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Ang Bitanya nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong 15 estadyo. At marami sa mga Hudyo ang nangaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tulad sa kanilang kapatid. Si Marta nga na nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumasalubong sa kanya. Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung ikaw sana'y narito, bisin ang kapatid ko ay hindi namatay." At ngayon man na may nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magbabangon uli ang iyong kapatid." Imagine, sinabi na niya, no? Dineclare niya na namatay, tapos ngayon
sinabi niya na babangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalaman ko na siya'y magbangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin. Bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na sa makatuwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. At nang masabi na niya ito ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya na sinasabi, ang guro ay narito, at tinawag ka. At siya nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus na sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Maria. Ang mga Hudyo nga na kanyang makasama sa bahay at nangagsisialiw sa kanya, pagkakita nilang si Maria ay siyang nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya na inakalang paparoon siya sa libingan upang dooy tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatirapa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Hudiyong nagsisitangi sa kanya, nakasama niyang dumating ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. In English ay weep. Jesus weep. Yung tumulo yung luha, no? Napaiyak. Sa tumulo yung luha ni Jesus, no? Nung nakita niya na ayun nga, umiyak si Maria at yung mga kasamahan niya, no? So si Jesus din ay umiyak. Jesus weep. Ito yung pinaka maiksi na verse. Jesus weep, mga kaibigan. Tumatangis. Muiyak din si Jesus, no? Kasi syempre, no, tao siya dito eh. As a person talagang iiyak din, nagugutom, naantok. Ganon din ang naranasan ni Jesus, no, bilang tao. At tumangis din siya. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. So ganon po, mga kaibigan. Dahil mahal ni Jesus yung si Lazaro at yung mga kapatid niya, kaya napaiyak din siya sa nangyari nga kay Lazaro, no? Tatapat ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag at ang taong ito naman ay huwag mamatay? Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan, yaon nga isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa babaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ni Yaong namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan mo, mga kaibigan, ano? So sabi nila wala pang nakaano sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang key pala doon, ang susi pala doon para makamit natin
o makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos ay faith lang talaga mga kaibigan. Sasampalataya tayo. Kaya inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Imagine, this is very positive na dineclare ni Jesus Christ. Actually, hindi pa nakita na si Lazaro ay lumabas o nasa loob pa siya sa libingan, ngunit dineclare na ni Jesus na I thank na nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat na siya sa Ama na ako'y iyong dininig, no? Na dininig ang kanyang dalangin. So so kailangan talaga natin magdalangin or magdasal, no? In positive ways mga kaibigan. Kasi 'pag mag-pray tayo na may doubt, yun nga ang ah, hadlang. And then sinabi dito na at nalaman, kaya't inalis nila ang bato at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y nagsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. O imagine mga kaibigan, nilakas ni Jesus ang pag-pray. No? Actually, pwede naman niyang ipagdasal ng lihim, ngunit gusto lang niya na marinig ng mga tao na sinabi nga dito, no, uulitin ko, at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So, talagang amazing talaga si Jesus Christ talagang dahil dito sa mga talata na 'to, yung mga tao na hindi nila nalaman yung katotohanan ay sinasabi lang talaga nila na Jesus Christ pray. So, meron talagang another God, yung Ama. Jesus is not God. Because of this passage mga kaibigan yung mababaw na pangunawa. Ngunit sinabi dito, kaya niya nilakas na sinabi niya, Ama, 'no? Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Kasi gano'n tayo dapat, 'no? 'Pag nag-pray, siyempre recognize natin yung Panginoon as a Father. Ngunit hindi din talaga maano na yun ngang sabi nila na yung si Jesus Christ at ang Ama ay hindi nga mag-separate, yun ang ano nila. Pero sa akin mga kaibigan, may mga passage din na siya lang din, kasi kagaya doon sa John sinabi doon na meron siyang in short way lang na sinabi niya doon na tatahan siya at ang Ama sa atin mga kaibigan. Siya, ako at ang Ama ay tumatahan sa iyo. Gano'n yung passage doon. Imagine mga kaibigan. Kaya naging puzzle sa akin. Sabi ko kung si Jesus at ang Ama, so kung dalawa sila ang tatahan sa katawan ng tao, dalawang espiritu. So, hindi puwedeng gano'n. Kung naniwala tayo na isa lang Diyos, isa lang yung espiritu, isa lang dapat ang mag-dwell at hindi puwedeng dalawa ang mag-dwell sa isang katawan ng tao. Isang espiritu lang 'yan. Kaya doon sa mga malalim 'yun. Sabi niya na, "Ako at ang Ama ay tatahan sa'yo." Hindi naman puwedeng iba ang espiritu ni Jesus Christ, ibang espiritu ng Ama. Kaya ang pagkakaalam ko do'n, isa ng espiritu 'yun. Isa na ang espiritu ni Jesus Christ at ang Ama. Kaya nga sinabi doon sa John 10:30 na, "I and my Father are one." So, they are one in spirit. Kaya para sa akin ay isa lang din kahit na sinabi pa niya dito kasi bilang tao talaga as our example, 'no, sasabihin niya talaga para marinig ng mga tao how to pray or papaano ba mag-pray na walang doubt. Kaya nga sinabi niya dito, "Ama, nagpapasalamat ako at ako'y iyong dininig." 'No? Hindi pa nakita kung lumabas na ba si Lazaro na buhay, pero positive yung pagka-ano niya doon, yung pag-pray niya. So yun po yung aking naunawaan and then continue. Pasensya na ha, mga kaibigan kasi kung
mamaya ko i-share yung naunawaan ko, mawala ako. So, kung ano yung naunawaan ko habang binabasa ko, i-she-share ko na agad para ating maano at ako kung mag-replay ako malalaman ko 'no. And then, ito nga sinabi ni babasahin ko na dito sa verse 43 ng John 11. At nang masabi niya ng ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas sa tinig, "Lazaro, lumabas ka." Siya na patay ay lumabas. O imagine mga kaibigan, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon." Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Marta at nakakita ng ginawa niya at nagsisampalataya sa kanya. Yan mga kaibigan, ang miracle story of Lazarus na because of that maraming nanampalataya sa Panginoon. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Pariseo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Pariseo ay nagpulong at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito ay gumagawa ng maraming tanda. Ito mga kaibigan, take note po ha, sinabi dito. In English, basahin ko mga kaibigan. Then gather the chief priest, mga pari ito mga kaibigan, saserdote, pare, no? Ano ang sinabi dito? Basahin ko ulit. Ang mga pangulong saserdote, ang mga pari, pangulong mga pari, saserdote nga at ang mga pariseo ay nagpulong at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Mga kaibigan, naintindihan niyo po ito? Sila yung mga kaibigan, against sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya gusto nilang ipapatay si Jesus Christ. Kaya nga, dito natin malalaman kung sino ang nagpapapatay kay Jesus Christ. Ito sila mga kaibigan, itong mga saserdote, pariseo, at ito, pa, chief priest, Pharisees, council, at ano pa yung isa, meron pang isa eh. Yan sila mga kaibigan, ano. So, nung unang panahon, alam natin kung sino, ngayon alam natin kung basahin natin ito, malalaman natin kung sino ang nagpapapatay kay Jesus Christ. So, meron itong kaugnayan sa simbahan ng Catholic kasi wala namang ibang priest, 'di ba? Ang pinakamataas na priest, 'di ba, yung Pope? Yun mga kaibigan ang ang dito. Ngayon, hindi na natin kasi inaano kasi ang istorya noong unang panahon ay hindi natin alam. Ngunit nasa Biblia. Kaya nga marami noong unang panahon, ang Catholic Church ayaw nila na ang mga tao magbasa ng Biblia. At kahit naman sa atin 'no, bilang ako nung naging Catholic ako, ang magbasa lang talaga ng Bible ang pari lang, 'no? At ang ang ano pa nun ay halos pabalik-balik yung binabasa ba, yearly, araw-araw. Yung mga ibang mga nakatagong word ay hindi na natin naririnig, hindi natin nababasa. At, sinabi dito sa nasaan na ba ako? Sabi sa 48, at kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan ay gayon din naman ang ating bansa. Yan mga kaibigan. Kaya gusto nilang mawala si Jesus Christ dahil natakot sila eh. Natakot sila na yung kumbaga yung kanilang
trono, ang kanilang lugar ay mapapalitan ng ibang ano 'no, siyempre 'pag mag-alsa ang taong bayan ay mapapalitan talaga kaya kaya gusto nilang mawala si Jesus Christ. And then sa 49 sinabi, "Ngunit ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak." So alam ni Caiphas na yung mangyayari kay Jesus Christ. Kasi nga para nga yung buong bansa ay hindi mapapahamak. Tagapagligtas mga kaibigan 'no. Para magkaroon ng tagapagligtas kailangan talaga si Jesus Christ ay, mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili kundi palibhasay ay dakilang saserdote ng taong iyaon ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. So, dahil si Caiphas ay dakilang saserdote na ano niya ba, nahulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. So, noon pa pala mga kaibigan ay marami ng kumakalat yung mga anak ng Diyos yung mga anak ng Diyos ay baga na naligaw, yung mga naligaw mga kaibigan. So, sinabi dito na kailangan kailangan na mamatay si Jesus Christ para hindi lang sa isang bansa kundi doon din sa mga anak ng Diyos na nagsisipangalat 'no. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsanggunian na nilang ipapatay siya. 'Yan, nagbalak na sila na ipapatay si Jesus Christ. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiayon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa upang magsipalinis. Pinaghahanap na nila si Jesus at pinag-uusapan ng isa't isa samantalang nangakatayo sila sa templo. Anong akala ninyo? Na hindi na kayo siya na hindi na kaya siya paparito sa pesta? Ang mga pangulong saserdote at ang mga Pariseo nga ay nangag-utos na kung sa sinumang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon ay dapat niyang ihayag upang kanilang madakip siya. So yan mga kaibigan ang salita mula sa John chapter 11 verse 1 to 57 po. So dito mga kaibigan ayon sa naunawaan ko mga kaibigan, ay yung tungkol sa pagkamatay ni Lazaro para po yun sa kaluwalhatian ng Diyos Ngunit meron pa talagang mamamatay. Meron talagang mamamatay na walang iba kundi si Jesus Christ po. Siya po yung mamamatay at mabuhay muli. Hindi mabuhay muli as kagaya kay Lazaro, kundi mabuhay sa espiritu. Parang tayo mga kaibigan, tayo as a sinner, kung alam niyo na sinner kayo, tayo ay patay din. Patay sa in spiritual world 'no mga kaibigan. Buhay nga tayo mga kaibigan, ngunit tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga dapat ang ating kasalanan, bilang patay sa espiritu, ang ating espiritu dapat isama sa pagkapako kung naniniwala tayo na kahapon ay pinako si Jesus Christ at, kung Catholic ay yun nga nag-procession at pinako si Jesus Christ, dapat
sa araw na yun ay isinama na nila ang kanilang kasalanan, pinako at totoong pagligtas at totoong inilibing, 'no, kasi nilibing din naman si Jesus Christ, eh. Totoong inilibing ang ating kasalanan at, pagkatapos ng inilibing yun, dapat, kasama tayong nabuhay muli. Yun ang kahulugan, mga kaibigan. Kung kaya si Jesus Christ na kailangan mamatay at ilibing at mabuhay muli. Para yun sa ating kasalanan, mga kaibigan. Kung tayo ay makasalanan, dapat ang ating kasalanan ay ilibing, isama sa pagkapako sa cross at ilibing at kailangan natin maging mabuhay muli. Ngayon, mga kaibigan, meron akong another connection din po, mga kaibigan, dito sa Romans chapter 6, mga kaibigan, ang resurrection. Medyo mataas-taas po tayo ngayon, mga kaibigan, dahil maganda ito at ang gusto ko ngang ang dami talagang gusto kong dito, i-share, pero nasa sa inyo po 'yan, mga kaibigan, kung busy po kayo, free po kayo. Pero kung free po ang time ninyo, please join at, listen sa salita ng Diyos. Basahin ko, mga kaibigan, ito sa Romans 6 kasi yung doon sa John 11 is, yung pagkamatay, 'di ba? Ngayon, ating talakayin, mga kaibigan, yung pagkabuhay ay resurrection, ano? Okay, sa Romans chapter 6, mga kaibigan, 1 hanggang 23 po, babasahin ko po siya, mga kaibigan. Ang sabi sa unang talata ng Romans 6, "Ano nga ba ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagpanagana?" So yun, mga kaibigan, kung sa John 11 ay, napako tayo, ay namatay tayo, then namatay ang ating dahil sa kasalanan, 'di ba? Hindi yung katawan natin ang namatay, mga kaibigan, ha, it's our spirit because of our sin. Kung isinama natin doon nga sa pagkamatay ni Jesus Christ, so, kailangan natin itong talakayin na sinabi na magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagpanagana. Huwag namang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So yun, mga kaibigan, dahil nga kung tayo nabuhay, ang tanong ngayon kung kailangan ba nating magpapatuloy sa ating kasalanan. Siyempre kung inilibing na ang ating kasalanan, dapat nabuhay tayong muli ay bago na yon, bago na ang ating espiritu. Huwag namang mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala. So, ito po yung, mga kaibigan, because of our sin we are dead, no? Dead in spirit inside us. Kaya nga minsan, mga kaibigan, 'di ba, pag makasalanang tao, yung pwera yung may makasalanan na wala silang konsensya, yung meron talaga, hindi na talaga, iba talaga yung nasa kanilang loob, yung espiritu nila ba, yung walang konsensya, 'di ba? Meron easy lang sa kanila na kumbitil ng buhay ng tao. Parang hindi niyo ba na mga kaibigan, kasi ako minsan nakikita ko sa yung sa videos, no, na kung paano na lang sila, kung nila yung tao. 'Di ba yung mga persecutor, yung ano kaya yung espiritu na sa kanila, parang wala na talagang konsensya. Kaya masabi talaga natin, ang espiritu talaga, parang malalaman natin ba kung ano talagang klaseng espiritu siya, na wala siyang takot, walang takot gumawa ng kasalanan. Tayo dahil, meron pa tayong part of God and then part of the world, meron pa tayong konsensya, kaya nababagabag tayo, ang ating espiritu gustong mag-connect sa Panginoon, kaya nagkaroon tayo ng stress, yung mga kabagaban sa loob na hindi natin alam. Yun ang ano ba yun, yung sa loob natin, hindi natin alam dahil ang ating katawan ay meron tayong dalawang part nga, gaya ng sabi ko, part of God, part of the world.
Kaya hindi natin pinapansin, akala natin yung problema or ang stress or kabagaban ay normal lang. Pero hindi natin alam na yun pala ay wini-wake up na, ginigising na. 'Di ba kagaya nga sabi ko, kung tayo'y makasalanan, namamatay tayo dahil sa kasalanan. Ngunit ginigising yon, gustong buhayin muli. Kasi nga ang spirit natin ay talagang mula yon sa Panginoon, 'di ba? Mababasa natin 'yan, kung hindi ako nagkamali, sa Ecclesiastes na ang spirito natin ay mula sa Panginoon. 'Pag namatay tayo ay babalik din sa Diyos, 'no? So, ang kaluluwa natin ay sa impyerno at sa langit. Ang espiritu natin, dahil part of God talaga yan siya, ay hindi pa siya talagang totally na, yun nga, sakay Satanas, 'no? Kasi Satanas naman talaga yung hindi natatakot gumawa ng kasalanan, ay binabagabag tayo, ginigising. Kaya kung meron kayong naramdaman na gano'n mga kaibigan, isama niyo na agad-agad sa, yun nga, pagkapako sa cross at ilibing yun at para maging mabuhay muli. Yun na yun ang magiging spiritual awakening. In another words, 'no, ang ating espiritu ay mabuhay muli, magkaroon tayo ng new life, new spirit. Yun po, totoo po yan talaga mga kaibigan, maranasan natin yan. At magkaroon tayo ng, ano ba yun, yung gladness and joy about sa Panginoon. Dahil, okay, sorry pala, babasahin ko muna para malalaman natin, at dito sa verse 3, o hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay bautismuhan sa kanyang kamatayan. Yun mga kaibigan, at tayo ngang nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismos ng kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y magkalalakad sa panibagong buhay. So yung mga kaibigan, na mababasa natin na about baptism into death mga kaibigan. So kailangan talaga natin ilibing muli. Kailangan natin ilibing muli dahil sa ating mga kasalanan, na isabay natin kay Jesus Christ, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo ng kamatayan. Ang tawag pala doon mga kaibigan is bautismo ng kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalakad sa panibagong buhay. So, kung nabuhay na mag-uli si Jesus Christ, kasama din tayo. Dahil nakasabi dito na gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So magkaroon tayo ng panibagong buhay mga kaibigan, na sana mga kaibigan ay inyong naunawaan kahit binasa ko lang mga kaibigan, dahil importante po ito mga kaibigan. At sa verse 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. So, kung yun nga, kung nasama nga tayo sa pagkamatay niya, no, ay ganon din, masama tayo sa pagkabuhay mga kaibigan. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross, mga kaibigan. O sinabi dito na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross. So yun mga kaibigan, yung tayo ay makasalanang tao, nung siya ay pinako sa cross, yan po, kalakip na niya napako sa cross mga kaibigan, upang ang katawang salarin ay mag-iba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Yan mga kaibigan, imagine, dahil para huwag lang tayong maging alipin sa kasalanan mga kaibigan, ay nagpapako si Jesus Christ because of our sin. Kaya kailangan yung totoo po yung pagsisisi natin, at
ipako po yung isama natin sa pagpako kay Jesus Christ. Kung tayo ay nag-celebrate ng, Holy Week, dapat hindi na yun every year na ating ipapako si Jesus Christ. Dapat kung sa ngayon na taon na 'to ay ngayon ang araw ng totoong pagsisisi natin, dapat yung kasalanan natin ay sinama na natin doon kay Jesus Christ sa pagkapako 'no, at nung 'pag nilibing siya ay nasama na sa pagkalibing, at alam naman natin kung nilibing ibig sabihin nandoon na yun, nalibing na yun 'no, and then nabuhay na muli yung espiritu, ay yun ang spirit natin, magkaroon tayo ng bagong espiritu mga kaibigan. Ngayon mismo 'pag tayo mismo ay totoong nagsisi at pinapako na natin